what's up? Welcome back din sa ating channel dito sa Mox TV. Alright, so tayo nagbabalik ulit mga tol, mga kababayan. At ngayon igagawa natin ang isang reaction video at komentaryo mga tol. Isang barko ng China o Chinese dredging vessel tumaob daw po mga tol sa barangay Malawaan. At isa nga po at sa 25 sakay no, ang nasawi dyan mga tol, mga kababayan. No? Yan ang ating alamin at pag-uusapan. At syempre ang tensyon sa West Philippine Sea, no, pinaniniwala ang diigting sa gitna ng illegal na pagpapatrolya ng China. Ibig sabihin, hindi po tataas yung tensyon no, dyan po sa West Philippine Sea sa kabila nga ng mga illegal no, na pagpasok na itong mga Chinese vessel o itong China Coast Guard, especially dyan po mga tol, mga kababayan, sa may Zambales at sa Batanes mga tol. Now, grabe yung mga ginagawa na to ng China. Ano sa palagay ninyo, mga tol, mga babayan? Dapat na ba talaga nating sampahan yung mga barko na to ng China? Bigyan natin ng leksyon, no? Dapat yan sa mga barko na yan ng China talaga binibigyan ng leksyon, no? Hindi na po pwede yung ganyang ginagawa nila kasi sumusobra na yan, eh. No? Masyado na silang mga garapal. Masyado na silang matitigas ang mukha. Masyado nang makakapalang mukha. Mga garapal. Alam nyo, itong mga insekto na to, yung mga insekto na yan, mga tol, kagaya ng ibang insekto, nakakairita na. Okay, so yan ang ating alamin at pag-usapan. Uy, pero syempre bago ang lahat, shoutouts po sa inyo lahat mga tol na nandito ngayon sa ating channel. Maraming salamat sa inyo. Shoutout sa inyo. At syempre maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na bago nating subscribers dyan at sa mga patuloy na nakasuporta dito sa ating channel, sa mga nagko-komento dyan sa ating comment section. Maraming salamat sa inyo. At syempre, lagi nating hinihiling ko lang po sa inyo. 1 view, 1 like po sana sa ating video. Maraming salamat. Bueno, wag na natin patagalin, umpisa na natin. Let's go. Isang Chinese national nasawi sa pagtaob ng isang Chinese dredging vessel sa dagat na sakop ng Rizal, Occidental Mindoro. Occidental Mindoro, mga tol, no? Update tayo sa isinasagawang search and rescue operations at live mula sa Abra de Ilog Port. Ngayon na balita si Bam Alegre. Bam. Igan, kinumpirma ng lokal na pamahalaan na Occidental Mindoro na isang Chinese vessel na naglalaman ng buhangin na nag-capsize o tumaob sa dagat ng barangay Malawaan sa Rizal, Occidental Mindoro. Okay, so itong mga dredging vessel na to mga tol, ito yung mga naguhukay. No? Ano kaya ang inuhukay nito? Meron kaya itong tinatayong isla dyan? Hindi, baka may inaayos lang. May inaano sila, yung mga inaayos nila no diyan sa parte na yan. Baka yun yung kanilang ginagawa. Minsan kasi meron din naman no yung mga black sand, kinukuha nila yan, dinidredge nila yan mga tol, no? Tapos ibinebenta rin sa atin. Loko rin itong mga Chinese na to. Sana naman legal yung trabaho na ito. Baka mamaya illegal tong mga to, ha. Ayo, ha. Nangyari ito pasado alas 5 ng hapon kahapon at ang sand carrier vessel ay pinapatakbo ng mga Chinese at Pilipino. Sumatutak. So mga Chinese at mga Pilipino pala ang nagpapatakbo nito. 25 ang lulam ng sasakyang pandagat na motor vessel Honghai 16, 13 ang Pilipino, 12 ang Chinese. Uy, dami ha, daming Pilipino mga tol ha. Sa bilang na ito, 8 Chinese at 6 na Pilipino na ang na-rescue ng mga otoridad. Isang Chinese naman ang na-recover at idineklarang dead on arrival sa San Jose District Hospital. So marami pang mga Pilipino ang mga nawawala mga tol. Dapat makita na natin talaga yung mga yan, no? 10 pa ang pinaghahanap, 7 Pilipino at 3 Chinese. Patuloy ang search and rescue operations na pinangungunahan ng Philippine Coast Guard. Kabilang dito ang underwater assessments at paghahanda para sa diving operations at cutting work ng Coast Guard Special Operations Group Southern Tagalog. Sa initial na visual assessment, bahagyang nakalubog ang barko at posibleng nasa engine room daw ang mga natrap na mga personnel. So ito ang latest na sitwasyon mula rito sa Occidental Mindoro. Balik sa Igan. Bam, nagka-oil spill ba matapos tumaob ang barko sa Rizal, Occidental Mindoro? Yan yung delikado dyan. Yan yung delikado dyan. Kasi pagka tumaob yan, mga tol, no, yung langis niyan,
no, pwedeng kumalat sa karagatan at makaapekto, no, doon sa trabaho ng mga mahing isda dyan sa area na yan at pwedeng mapollute, no, yung karagatan na yan. Okay, so sana naman walang oil spill na mangyari dyan, pero yun na lang yung ating pinagdarasal, no, at sana buhay din yung mga Pilipino at iba pang mga crew dyang barko na yan. Isa ito sa mga posibleng tinitignan na ngayon, kaya nakipag-ugnayan na ang Philippine Coast Guard sa PDRMO ng Occidental Mindoro sa posibleng deployment ng oil spill boom. So simultaneous ito bukod dun sa... Ito nyo yung mga tumutulong dito. Yan mga ordinaryong mga isda lang yung mga tol. Kagaya ng sinasabi natin noong nakaraan, itong mga ordinary na mga isda na to, dapat i-convert to ng Philippine Coast Guard. No, gawin silang auxiliary. No, auxiliary, pwede rin silang, tawag natin dito, additional manpower, no, para sa kanila. Diba? Force multiplier ng Philippine Coast Guard. No, i-train natin sila. No, gawin natin, bigyan natin ng mas magagandang mga bangka na pwedeng gamitin, no, sa mga ganyang klaseng search and rescue operation. No, pwede rin silang bigyan ng mga barko o mga bangka na pwede nilang gamitin na pagpapatrolya dyan sa area nila na yan. Okay, so yun yung maganda dyan, din sa mga mahing isda na yan. Bigyan natin sila ng option, no, ibang option na pagkakakitaan. Kasi syempre, pagka kinuha ninyong force multiplier yan, no, itinrain nyo yan, dapat sahuran nyo rin yung mga yan, which is maganda para sa kanila. At the same time, mga tol, maganda rin para sa Philippine Coast Guard. No, dahil may mga magre-report, may makakatuwang na sila. At hindi lang isa, dalawa, tatlo, kundi ilan ba ang mga mahing isda sa Pilipinas? Diba? Maganda yan at maipapakita natin yung pagkakaisa natin. Especially, no, dyan po sa mga parte na karagatan ng West Philippine Sea na inaangkin na itong mga Chinese na to. No, ng mga insekto. Okay? Sa posibleng deployment ng oil spill boom. So simultaneous ito, bukod dun sa search and rescue operations ay nakatutok din sila sa posibleng environmental implication nitong nangyaring insidente. Igan. Maraming salamat, Bam. Yan mga tol, no, yung balita na yan. At eto pa, no, mula sa UNTV, pag-usapan din natin to mga tol, no. Dito na tayo, dito na. Okay, tension sa West Philippine Sea. Pinaniniwala ang diigting sa gitna ng illegal na pagpapatrolya ng China. Illegal na pala harangin na natin yan. No, illegal pala Akitin na yung mga barko ng insekto na yan. No, palubugin kaya natin yung mga barko ng insekto na yan. Banggain natin. Banggain din kaya natin yung mga barko ng mga insekto na yan, no? Yan natin, sabi ng sambayan ng Pilipino, pag hindi nyo patikimin ng bala or bangga mga yan, hindi yan sila titigil kasi sinunukan nila ang PCG kung lumaban o hindi. Sinusubukan nila ang PCG, which yun naman yung sinasabi natin, di ba? Bigyan natin ng isang matinding leksyon yung mga yan. Kung yung AFP chief nga, binomba ng tubig, walang nagawa. Isa pa yun. Di ba? Kung ako yun nandun sa barko na yon mga tol, no, yung nagpapatrol na yon, tapos winoter cannon, banggain nyo na yung mga yan. Yung barko ng China, illegal naman silang pumapasok Kung sinasabi nating illegal na pumapasok yung mga barko ng insekto na yan, dyan po sa West Philippine Sea. At gusto nating ipakita yung ating pamamahala dyan, no, ipakita natin yung ating pag-aangkin, no, na pakita natin sa kanila na pagmamay-ari talaga natin yung West Philippine Sea na yan. Diba? Ibalik natin sa kanila yung pambubuli nila. Ibalik natin sa kanila yung ginagawa nila. Kung hinaharas nila yung mga barko natin, well, so be it. Harasin din natin yung mga barko nila. Diba? Kasi hanggat hindi natin pinapalagan yung mga yan, mga tol, na patuloy nilang gagawin yan. Diba? Patuloy nilang haharasin yung mga barko ng Philippine Coast Guard. Mas maganda kung bibigyan natin sila ng isang matinding leksyon, no, isang matinding babala, no, o isang matinding sample, no, para sa mga barko ng China Coast Guard. Baka manahimik yung mga insekto na yan.
Hindi gagawa ng malaking gera yan. Maniwala kayo, hindi papasok sa gera yung mga yan. Puro pananakot lang yung kanilang ginagawa dyan. No? Tuloy natin tong balita na to, mga tol. But I don't think that China Coast Guard will elevate the tension sa ginagawa nilang Ako hindi i-elevate na ko. Tariela naman yun. Boss Chief, Sir, Commodore, J. Tariela, saludo ako sa iyo sa tapang mo sa pagbabantay dyan sa ating katubigan sa West Philippine Sea. Pero, Sir, sumusobra na ata yung mga insekto na yan, Sir. Bigyan na natin ng leksyon yung mga yan. No? Banggay na natin yan. Lagi naman ninaharas yung mga barko ng Philippine Coast Guard Kaya yung tension talaga nandiyan dyan palagi. Antayin pa ba natin na talagang may masaktan dyan? O may masawi dyan? No? May mga nasaktan na nga. No? May naputulan na nga ng daliri. No, antayin pa ba natin may mangyaring mas malala? Unahan na natin. No? Unahan na natin yung mga insekto na yan, Sir. Yun ang mas maganda dyan. But I don't think that China Coast Guard will elevate the tension sa ginagawa nilang illegal patrol dito sa part na to ng off the coast of Zambales. What they want to do is to normalize the illegal patrol. Yun, yung sinasabi natin. Normalize yung illegal patrol. Ano yung ibig sabihin ng pag-normalize ng illegal patrol? Ganyan-ganyan yung ginawa nila sa West Philippine Sea. Ay, so nung nakita nila na walang mga barko ng Pilipinas doon sa parte na yon ng West Philippine Sea, no, wala nagpapatrolya. Inalis kasi nila nung panahon ng mga Aquino Yun nauna. Simula nung pinababa nila ang dating Pangulong Ferdinand Marcos, nawala yung mga pwersa natin dyan. At yun ang sinamantala na itong mga Chinese na to. Yun yung sinamantala nila. Nag-expedition sila ng gumawa sila ng panibagong expedition. Wala Christopher Columbus. Yung ginawa nila. Nakita nila walang nagpapatrolya, walang tao doon sa parte na yun ng karagatan. Amin to. Ganun ang ginawa nila. Pero inaangkin na talaga ng Pilipinas yan, no? Binabantayan na nga yan ng Pilipinas, di ba? Nung umalis na, pinaalis nila yun, dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., ayun, no? Pinasok na ng China. Pinasok ng mga insekto, inangkin ng mga insekto. Di ba? So yun yung ginagawa nila dito. Ninonormalize nila yung pagpapatrolya dyan para masabi na kanila yung teritoryo na yan. Okay, so ba't nila tinataboy yung mga barko ng Philippine Coast Guard? Bakit tayo naikipagbalyahan ngayon dyan? Bakit tayo naikipaglabanan ngayon dyan? No? Ng ating soberanya o ating pag-aangkin dyan sa parte na yan na katubigan ng Zambales. Dahil nandiyan na sila. No? Nandiyan na sila. Nino-normalize nila yung pagpapatrolya nila dyan para masabi na sa kanila yung teritoryo nila. Ganun lang kasimple yun. Diba? So the moment that they elevate the tension, it might get the attention of the international community. So ma-disrupt yung plano nilang normalization of illegal patrol. Yun na nga, dapat mas lalo tayong maglagay ng mga barko natin dyan, no, sa Zambales. Especially na Subic. Diba? Subic, Zambales. Diba? Dapat mas marami nga tayong barko dyan Bantayan natin yan. Malay nyo, nag-i-espiya na pala yan doon sa mga barko natin dyan, o sa mga military bases ng Amerika dyan. Posibleng ganun ang ginagawa nyo. Kaya, nag-i-establish sila dyan, no, ng kanilang position dyan sa Zambales. Dahil gusto nila, no, na posibleng baka gusto nilang makapag-espiya sa mga military outpost, military base ng Amerika dyan po sa parte na yan ng Zambales. So, medyo delikado yung ginagawa na yan ng China, ha? Mag-ano kayo dyan? Maghunos dili kayo, China. Iniulat ng Philippine Coast Guard o PCG ang panibagong insidente ng mapanganib na pagmaniobra ng Chinese Coast Guard vessel sa karagatan sa Zambales. Araw ng Lunes, April 14, nagdagdag ng bilis ang CCG-21612, barko ng China, at nagmaniobra sa kaliwang bahagi ng BRP Cabra sa Capon Grande, Zambales, dahilan para malagay sa panganib ang navigation route ng barko ng Pilipinas. Yun na nga Dapat binanggana natin yan sa gitna,
Banggain nyo sa gitna. Para diretso gibana. Masira man ba? Diba, 1:1. O, kahit sabihin natin masira yung barko natin, at least mas madadamage yung barko nila. Sa gitna nyo tirahin mo. Kaya doon sa likod, yung meron na speedboat nila, doon nyo tirahin para lumog agad. Doon nyo banggain. Ayon sa PCG, ang ginawang ito ng China ay malinaw na paglabag sa international regulations for preventing collisions at sea. Nagpapakita rin ito ng pagsasawalang bahala ng China sa pagpapanatili ng kaligtasan sa karagatan. Wala silang pakialam sa ganun mabangga-bangga. O, di ba? Yun yung mga katwiran ng mga yan. Di ganun na rin sana katwiran ng Philippine Coast Guard. Banggain yun na yung mga yan. Di ba? Magkagulo dyan sa parte na yan. Di ba? Hindi naman papasok sa gera yan, China na yan. Takot Gusto lang. dito pinaigting na ng PCG ang pagpapatrolya nito laban sa iligal na pananatili ng CCG sa karagatan ng Pilipinas sa Zambales. Kahit mas maliit kung ikukumpara sa Chinese Coast Guard vessels, mahigpit ang ginagawang pagbabantay ng BRP Cabra para mapigilan ang iligal na pagpapatrolya ng China sa Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas. Sinasabi ko nga dito, mga tol, itong ginagawa na to na pagpapatrolya ng China dyan, ang gawin natin, simple lang, ang gawin natin, i-push back natin sila. Magpatrolya tayo doon sa may limitations natin. 'Di ba? Kung alam natin kung alam mo, monitor naman kung nasan yung mga barko ng China. 'Di ba? Kung alam natin na papasok yung mga barko na yan ng China, then so be it, harangin na kagad natin. Doon pa lang, i-push back na natin sila sa limits. No? Kung hanggang saan yung ating EEZ, kung hanggang saan yung West Philippine Sea, no, i-push na natin sila doon sa limits na yon. No, wag na natin hayaan lahat yan masakop na nila. Nakuha na nga nila yung yung mga artificial island na tinayo nila. 'Di ba? Nandun na nga sila. So hayaan pa ba natin na pati tong parte na to ng Zambales angkinin pa rin nila? No, itulak, i-push na natin. Doon tayo sa limitations magpatrolya para malayo pa lang sila, naharang na natin. Yung isang magandang solusyon diyan. Tiwala naman ng PCG sa seamanship skills ng commanding officer ng PCG vessel at maiiwasan ang banggaan sa pagitan ng mga sasakyang pandagat. I agree with you that is a possible incident that could happen, but I have leap of faith. Naniniwala pa rin tayo sa kakayahan ng ating mga crew sa barko na they will be able to professionally still prevent such collision from happening. Samantala, dineploy na ang aircraft ng PCG na Islander 4177 sa karagatan sa Batanes para i-monitor at i-challenge ang Chinese research vessel na nasa loob naman ng teritoryo ng Pilipinas. Diba? Namataan ang sasakyang pandagat ng China 78.21 nautical miles northeast ng Itbayat, Batanes. Ayon kay PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore Tariela, labas-masok ito sa ating teritoryo mula April 2. Yeah, isa pa yan yung isa pa yung barko na yan, yung research vessel na yan, diba? Yung sinasabi natin, yung alam nyo magiging entry point ng mga barko na to, i-monitor ninyo. No? Kung saan siya pumapasok, i-monitor ninyo. Doon palang harangin na. Hindi yun nasa loob na ng teritoryo natin bago tayo kikilos. Kahit pa sabihin natin innocent passage yan. No, itaboy nyo hanggang doon sa limitations. Doon kayo dumaan. O huwag kayong pumasok dito sa territorial waters ng Pilipinas. Yun ang maganda dyan. Wala naman silang kinuha na marine resources, but the vessel itself is already capable of doing scientific research. Diba? And that's why our Coast Guard aircraft called them and informed them that what they're doing is in violation of UNCLOS because the Chinese government do not have the right to conduct marine scientific research over our own exclusive economic zone. Tama. Walang tugon ng Chinese research vessel kahit ilang beses nang nagsagawa ng radio communication ang PCG Islander. Hindi otorisado ang Chinese vessel na magsagawa ng marine scientific research sa EEZ ng Pilipinas at ang ginawa nito ay paglabag sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS at Philippine Maritime Zones Act. Documented na ng PCG ang iligal na aktibidad na ito ng China at iniulat na rin sa National Task Force for the West Philippine Sea. Suportado naman ng National Maritime Council ang hakbang ng PCG at iginiit na mananatili ang posisyon ng pamahalaan na huwag paigtingin ang tensyon sa West Philippine Sea. They're even trying to challenge our own Coast Guard
that they are patrolling in their territorial waters, and that our Coast Guard is doing very well by counter-challenging them. They're not answering them, but they are counter-challenging them. And that's one very good thing about our Philippine Coast Guard. Samantala, ipinauubaya na Kung hindi sumasagot yung mga barko na yan, dikitan. No, yun yung nakikita ko dyan. Dikitan ng Philippine Coast Guard. Kasi walang use yung yung challenge lang, radio challenge. Lapitan nyo, dikitan nyo. No, doon nyo malalaman kung anong ginagawa ng mga barko na yan. Diba? ng PCG sa Department of Foreign Affairs at Department of Justice ang susunod na magiging hakbang kaugnay ng mga paglabag na ito ng China sa ating teritoryo. Rosa Licoz. Alam nyo, useless na yung kailangan pa rin talaga na gumawa tayo ng reports, na ipasa. 'Di ba? Para may mga ebidensya tayo, pwede tayong magpasa ng ating mga reklamo, 'di ba? Pero at the same time, discretion pa rin talaga ng Philippine Coast Guard. Trabaho pa rin talaga ng Pilipinas na bantayan yung sariling sarili nating katubigan, yung territorial waters natin. 'Di ba? Kasi mahaba yung proseso, matagal. 'Di ba? Yun yung isa sa katwiran ng China. Matagal yan. Hayaan nyo na yan. Yung reklamo na yan, matagal yan bago mabigyan ng desisyon. No? Ang the best dyan talaga is yung sinasabi natin. Malayo pa lang, Sir J. Tariela, malayo pa lang yung mga barko ng China na yan. Naharangin na natin. Mag-dispatch tayo ng mga patrol vessel natin na halos nandun na sa boundary natin. Huwag na natin silang hayaan na makapasok pa sa territorial waters ng Pilipinas. Kasi ganyan-ganyan yung mga kanilang ginagawa. Malay nyo, nagdi-deploy na pala ng mga kung ano-ano yan dyan. Diba? So, delikado po yan. Okay, so ano masasabi nyo dito sa video na to? I-comment sa ibabaan yung mga opinion na natin yung pag-usapan. Alright? Kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito mula yung Kuya Mobs dito sa Mobs TV. Peace. Amen.